So after 2 hours na flight from Manila, we are finally here in Hong Kong International Airport. So upon arrival, dumaan lang muna kami sa immigration and pinresent lang namin yung passport and boarding pass. Then kinlaim na namin yung baggage namin sa baggage counter. And at the same time, kinlaim na rin namin dito yung aming wifi na gagamitin for the whole trip. Mother, say hi. Clara and Patty. Like sugar, how much Kakadating lang namin sa Hong Kong. And kakalagay lang namin ng gamit namin sa Airbnb. So ngayon, kakain kami. Dahil kami ay nagutom papunta dito. So yung Airbnb nga pala namin is dito, malapit sa Jordan Station. Kaya sobrang lapit na lang talaga sa mga kainan, sa mga mall, and parang sa city proper dito sa Jordan. So siguro mga 5 minutes walk lang from our Airbnb. Then makakapunta ka na agad dun sa mga locations na merong maraming kainan and bilihan ng mga like convenience stores or anything na pwede mo pang mabili around the area. Ay, sorry. Pagkatawid lang yan, makikita nyo na agad na marami ng stores like McDo. Then magkakatabi na yung mga restaurants dyan, yung mga local restaurants. Then meron ding mga botika, meron mga convenience store, kaya sobrang convenient talaga nung place na nakuha namin. So at this time, naghahanap na kami ng restaurant na kakainan namin since sobrang gutom na kami. Kasi yung huling kain pa namin is from Naiya pa. And nalipasan na kami ng gutom. And nakakapagod din na mag-transfer from airport to our Airbnb. So mapapansin nyo na yung ibang establishment is sarado na and unti na lang yung mga open kasi it's around 10 p.m. na at nagsasara na yung ibang stores. So medyo nahirapan rin kami maghanap ng local restaurant kaya ayan, inikot lang muna namin yung buong Jordan Station. So ito yung nakita namin na restaurant since ito na lang yung isa sa mga bukas and nakita namin na maraming mga tao na nakapila. Kaya parang naengganyo lang din kami. Na-realize lang din namin na ito na pala yung Temple Street. So ito rin pala yung mga bilihan na katulad ng Ladies Market sa TST. In our experience, hindi namin ma-recommend yung restaurant na to. Kasi yung food is not that good. Hindi ko na matandaan po na yung ibang ulam na in-order namin. Pero buti na lang yung sweet and sour na pork na binili namin is medyo okay. So ayun na lang din yung inulam namin kasi sobrang gutom na rin namin and wala na kaming energy maghanap pa ng ibang restaurant. Yung mga magda-defense ay Harry Potter. Day 1 in Hong Kong. Ayan, so kakababa lang namin ng aming Airbnb and naglalakad na kami papunta sa MTR ng Jordan Station. So, ayan, mapapansin nyo na yung Airbnb namin is wala pang 100 steps. Nandito ka na agad sa entrance ng MTR. So, para makapunta tayo sa Mountain Village, mula dito sa Jordan MTR Station, kailangan natin pumunta ng Liking Station. So, yung sasakyan nating tren is yung 2-in-1 line or yung Red Line. So guys, sobrang ganda ng transport system dito kaya
hindi talaga kayo maliligaw. So if ever na naliligaw kayo, tumingin lang kayo sa mga signage. And if ever na hindi niyo naintindihan yung signage, it's better na magtanong na agad. So madali namang sundin yung mga instructions. So, makikita nyo rin dyan sa taas ng pintuan ng mga tren yung map ng kanilang MTR station. So, nandito na tayo ngayon sa Liking Station. So, kailangan natin mag-transfer from Chuan or yung red line papunta sa Tungchung or yung orange line. So, parang tatawid lang kayo from different line ng MTR nila. We are finally here in Tongchong Station. So, ito na yung station papunta ng Ngongping Village. Sundan lang natin yung mga tao. Follow lang natin yung mga tao paakyat doon sa exit. Then, hanapin lang natin yung exit B or sundan natin yung mga signage na may nakalagay na Ngongping Village 360. Exit B. Exit B papunta na Ngongping 360. May mga signage naman na makikita kung nasan yung exit B. Using my Sibang. So for my transportation dito sa MTR, ang ginagamit kong card is yung Sibang. So meron akong go time pero nung first na tinry ko siya, hindi siya gumagana. So meron namang map dito paglabas nyo ng train station. And meron ring malaking arrow na makikita nyo na ayun yung papunta ng Ngongping Village. So paglabas nyo ng MTR station, makikita nyo na agad ito ang City Gate. So paglabas nyo ng MTR station, follow nyo lang yung left side ng City Gate. Dire-diretso lang, ayan. Bago tayo makapunta doon sa bus station papunta ng Ngongping Village. So, ito yung left side ng City Gate outlet. Makikita nyo yung pila dyan. Ayan yung pila papunta ng cable car paakyat ng Ngongping Village. So, since hindi muna tayo magki-cable car for now, magbabas lang muna tayo paakyat ng Ngongping Village. So, ayun. Dire-diretso lang natin yan, lalagpasan muna natin yung pila. Then, tatawid tayo para dun sa bus station. Go right side. Ito yung City Gate outlet. Bali, naligaw na kami kasi medyo madaming bus station pala dito. So, nagtanong na kami. And ang sabi, pagkatawid, go right side lang. And i-follow lang namin yung bus 23. 23, bus 23 to Big Buddha. So, left side lang. Ayan, meron namang mga signage na Ngongping, Big Buddha. Ayan. Tuloy-tuloy lang to bus 23. So, medyo mahaba yung lalakarin, pero follow nyo lang yung mga arrows papunta dun sa bus 23. And ito na yung bus na sasakyan natin going up to Ngongping Village. 20 Hong Kong dollars nga pala yung pamasahe dito. And hindi sila tumatanggap ng card or any online payment. So maganda kayo ng cash. After almost 1 hour na biyahe, we are finally here in Ngongping Village. So pagkababa ng bus, ito agad yung weather na bumungad sa amin. Sobrang kapal ng fog. Halos hindi na namin makita yung daanan and hindi namin makita yung village na pupuntahan. Ano ba yun?
Bali, sinundan na lang namin yung mga tao sa harapan namin, nakasama rin namin dun sa bus. And then, bigla na lang lumitaw tong famous arc na nakikita rin namin dun sa mga nagpupunta rin dito sa Ngongping Village. Ayan, halos wala kaming makita, pero in-enjoy na lang namin yung moment and yung weather. Yung time na to sobrang lamig, buti na lang talaga is naka-jacket kaming lahat. So, ayun, nakapagpa-picture na rin naman kami kaya okay na Ang lamig din. naman dito sa Baguio. Sobrang lamig. Ah, sobrang cloudy. Halos wala nang makita dito sa Ngongping Village. Unfortunately, hindi namin makikita si Big Buddha. Pero tatry lang din namin umakyat sa taas. For the experience na lang. Ayan, sobrang taas niya. Nung nasa taas na kami, konti-konti na naming nakikita si Big Buddha. Well, medyo makapal pa rin naman yung fog, so halos kalahati lang din yung nakita namin sa kanya. Medyo nawalan na kami ng pag-asa na makikita talaga namin siya ng malinaw. Kasi sobrang kapal pa rin ng fog, so nag-decide na lang kami na bumaba na lang and i-explore na lang yung pinaka-village. Oh, ito yung temple. Diyan ka sa lamig. Malamig din malamig. Always sila na ano, na parang, ganda eh. Walang frog. May mga temple din pala dito sa loob ng village. So, ayun na lang muna yung pupuntahan namin dito. Bago kayo makapunta dun sa village, makikita niyo tong mga lanterns. So, ayun, nag-picture-picture lang kami daan. Then, ito na yung temple nila na sobrang ganda. As in, mula ceiling hanggang sa mga design sa paligid, sa wall. Sobrang ganda. As in, na-enjoy namin tong temple visit na to. Then, ito nga pala yung labas ng temple. Grabe yung design, as in, sobrang na-amaze kami. Mula sa loob, ceiling, sa wall. Ito, makita mo yung labas, sobrang ganda pa din. Kaya, sobrang Instagrammable. And, sinulit na rin namin yung temple na to and nag-picture-picture na din. Yeah, so it's 12:15 and kanina sobrang foggy dito. Pero right now, pagkatapos namin kumain and mag-visit ng temple, nakikita na namin si Big Buddha. And sobrang ganda na nung panahon. Hindi na foggy and sobrang linaw ni Big Buddha. Kanina halos wala tayong makita dito. Ito pala yung tsura nun. Uy, bundok pala yun, di ba? Mas maganda siya pag walang fog. May parang ibang lugar to. Bukod doon sa pinuntahan natin kanina. Hindi, I mean ano, tingnan mo. Kasi gawa ng ano, di ba wala tayong nakikita kanina? Kanina pa. So dito kami nang galing kanina pagkababa namin ng bus. And kanina sobrang foggy. Pero right now, nakikita mo na yung pinaka arko ng temple. Ganda. So ito pa lang pala yung pinaka Ngongping Village.
Oh, totoo yun, no? Kung dito mapwesto na. So after namin gumala dito sa loob ng Ngongping Village, it's 1 p.m. and we are here in cable car. So ayan, pinag-pray namin that time na sana wala kaming kasama para mas maging comfortable kami sa pag-ride and makapag-picture kami ng Sana maayos. tayo lang. So mukhang malakas kami kay Lord kaya ayan, kaming apat lang yung nandito sa crystal cabin na nakuha namin sa Klook. Lang saya, tayo lang. Wow. Hey. Ilang oras to? Mga 20 minutes. Hello. Libre ba yung picture ngayon? Hindi. Hindi pala. And then, pagkababa namin ng cable car, andito na kami ulit sa may City Gate Outlet. So, itong time na to is pababa na kami doon sa mismong mall and pupunta na kami sa next destination namin. So, we are now here in Chim Chachoy. So, yung ginawa lang namin para makapunta dito is kung ano yung sinakyan namin papunta ng Ngongping Village is ganun din yung sinakyan namin pabalik. Pero hindi kami sa Jordan Station bumaba. Pero dito kami bumaba sa may Chim Chachoy Station. So, ito, naglalakad lang kami papunta doon sa may Cultural Center. Pero bago ka makapunta doon, madadaanan mo muna tong The Peninsula. And then makikita mo na pagkatawid mo, doon na yung Cultural Center and yung ibang mga tourist spots na makikita mo dito sa Chim Chachoy. So at this time, magdi-dinner na kami and papunta kami sa Ichiran Ramen. So ganito yung tinuro sa amin ni Google Maps and wala naman kaming other choice. So inaano na lang namin tong daan na to kahit nakakatakot. So yan, medyo makitig yung daan and sobrang dilim.
And finally, pagkatapos namin makalabas doon sa street na sobrang dilim, ito na yung Ichiran Ramen. So, ayan, tatawid ka lang dito sa kabilang side and then makikita mo na itong Ichiran Ramen.